Kapupunan kayo ng lahat dahil sa akin, isasakdal upang kahirapan at patayin. Maraming katalikod sa kanilang pananampalataya at mapupot sa isa't isa. At ipagkakanulo ng isa't isa ng kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap ng propeta, ililigaw nila ang marami. Ang kasamay lalagaan ang manupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipapangaral sa buong mundo o buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ng wakas. Tayo pinagpala sa Nilalo. Amen. Marino po tayo po. Nakaugalingan po kasi namin sa Methodist Church na tayo po. Mas pamasa ng Bible Scripture. Una nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pakalang po kay Kuya Raymond, kay Most Reverend Raymond Guzman. At binigyan niyo po tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng ating pagsamba. Ako po ay tubong Catholic at Methodist at born again at Baptist hybrid. Kasi marami po akong churches. Pero nagpastor po ako sa Methodist. Kaya nag-aaral din po ako sa seminary ng 3 taon sa Wesleyan, sa Western Divinity School. At hindi po talaga ang profession ko ay pagpapastor. Kaya lang, tinawag po ako ng Panginoon. Ewan ko kung may calling o may calling lang. Alin sa dalawa po yun. Pero importante, pinapangarap po natin sa salita ng Diyos. Ito ba? Kasi po ay ito pong pag-aaral natin ay nirequest po talaga ito ni Pastor Raymond. Sisili po si Pastor Raymond, nakataligo po ito yung sana. Pero i-compress po natin ito. Maraming reference po ito yung end times. Sino po ba gusto magkaroon ng katapusan ng daigdig? Taas po kamay. Ayaw niyo ba, ano? Pero maraming tao gusto na tapusin yung kanilang buhay dahil hirap na sa buhay. Magiging end times na rin yan sa kanila. Totoo po yan, kasi sa Japan ay isa sa pinakamaraming nagpapakamatay po. Kaya yung anak ko po, kapag nanonood ng mga anime, mga violence po yun, kinokorek ko po dahil po suicide. Eh, masama po yun. Pero ito pong pag-aaral natin, sabi ko nga po, hindi ito kaya ng isang linggo. Actually, lecture type po ito, pero gagawin natin sermon type. At ang kukunin po natin dito yung board. Mga kapatid, tungkol po din sa end times, kung titignan po natin chronological event na pangyayari, ay katulad ng sinabi po ng Panginoon, ay magkakaroon muna ng mga pagsubok, mga tribulations. At may subject for debate po dyan dahil meron tinatawag na pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Hindi ko alam po, paniniwala po ng post-prayer. Pero regardless, disregard po natin yun kasi subject for debate yun. At titingnan po natin dito, ano yung lessons, spiritual lesson, practical application na pwede po natin gamitin sa pang-araw-araw ng buhay. Sa totoo lang, hindi din naman alam ng Panginoon kung kaya siya darating. Diba, sabi ni Jesus, kahit yung anghel, hindi alam, kahit yung anak ng tao. Nabasa niyo po ba sa Bible yun? Hindi niya alam. Ngayon, nagtanong, bakit natin kailangan alamin? Kasi yung end times po ay nakapalog po ito sa eschatology. Eschatology is just a branch of theology that deals with concern with the final events of history of the world or of mankind. Sa madaling sabi ko, pag-aaral ng katapusan. Ngayon, ang tanong, paano yung pag-aaralan yung katapusan, mga kapatid? Hindi pa nga tapos yung mundo. Parang theology is a study of God. Paano pag-aaralan ng Diyos? Hello? Binabalik ko lang po tayo na maging mapagpakumbaba po tayo dahil hindi natin talaga, ang tip of an iceberg lang yung ating nakikita sa Panginoon. Unless namamatay tayo at nakakilala tayo sa Panginoon, nakikita natin ang bukahan. Saka natin masasabi, yung kabuuan ng Diyos. Kaya gagawin tayo mapagpakumbaba po ng Bible. Hindi tayo magiging mayaman dahil nagtapos ka ng Bible school, ilang taong pastor, o ilang taong church member na po tayo. Eh, gagawin po tayo humble ng Bible dahil sa ating pag-aaral. Kaya, nagsimula yung story po ng lapitan si Jesus ng mga alagad. Sabi ko sa binasa natin. At nagpapahinga po ang Panginoon, nandun siya sa taas ng bundok ng mga olibo.
Olives. At ito pong bundok ng mga olibo, kung bumibili po kayo sa Walmart ng olive oil, magkano po yung pastor? Napakamahal nun. Kumpara doon sa mga ibang langis. Yun po yung ginagawang olive oil. Yung kaya tinawag ng bundok ng mga olibo, maraming olive tree po doon. At ito pong bundok ng mga olibo ay napaka-historical dahil ng Old Testament times, 2 Samuel chapter 15 verse 10, ay si King David umakyat dito na nakapakasama mga kasama niya nung nagrebelde sa kanyang anak na si Absalom. At nag-overtake ng kaharian ng Israel. At si Jesus, umiyak po si David noon. Ito rin siya huling nanalangin nang siya ay ipagkanulo ni Judas. Sa paanan ng bundok ng mga olibo po ito, yung tinatawag na Garden of Gethsemane. Umiyak si Jesus bago siya akpin ng mga sundalo. At ito rin pong bundok ng mga olibo. Dito rin umakyat si Jesus. Mula after na 3 days siya nabuhay na muli, at 40 days siya nag-ministry. Sa bundok ng mga olibo po si Jesus, dito siya nag-ascend sa heaven. So napaka-historical po nito. At si Jesus din, sa Zechariah chapter 14, verse 3 to 4, inihula na dito rin siya mababa. Kaya i-google map niyo po yung bundok ng mga olibo. At ngayon po sa present time po natin, alam niyo yung bundok ng mga olibo sa Israel, tourist spot po ito mga kapatid. Nagtayo po ng maraming magagandang simbahan mo, ng mga Israelita. Pinaligiran po dito magagandang simbahan at maraming magagandang lugar po dito. Overlooking po yung syudad ng Jerusalem. May mga magagandang hotel, may hospital, may university. At ibig sa lahat, meron pong 3,000 taon na simenteryo na nandun po sa bundok ng mga olibo na ang mga nakalibig ay mga prominent na mga Hudyo, mga mayayaman kilala. So kung titignan po natin Mount of Olives, napakahalagang lugar po nito sa Panginoong Jesus. Kaya nausap yung prayer mountain. Dahil si Jesus mahilig mag-pray doon sa bundok. At nung tinanong po siya ng mga alagad, ang tanong ng mga alagad ay dalawa lang. What and when? O now and when? Kailan po ba darating yung wakas? O dito na po tayo sa topic natin. At ano yung signs? Dalawa lang po yun. Palihig po siya nilamitan. Pansinin niyo po si Jesus, lagi siyang palihig na nilalamitan ng mga tao gusto talagang matuto. Minsan sa corporate worship, hindi po tayo natututo tayo dito eh. Amen? Mas masarap yung personal na nag-aaral ng Bible, yung nagbubulay. Hindi yung ini-interpret lang ni pastor. Mahalaga po yan kasi yung pastor parang chef po yan eh. Nagpe-prepare ng pagkain, pinapakain. Pero yung iba yung pupunta kang personal sa Panginoon at makikipag-iga. Ganito po yung ginawa ng mga disciple, tinanong nila si Jesus, kailan po ba darating yung wakas at yung muling pagbabalik nyo? At ano po yung signs? Kaya yung tanong na kanila, napakalaga po yan, mga kapatid. Kailan magbabayad ng utang ng kapitbahay? Diba? Talaga po yun. Ano yung signs na magbabayad na siya ng utang? Nakita mo na nandun sa may ATM, nasa likuran ka niya, nasa harap siya. Diba? Signs niya ito, magbabayad ng utang. Nakita ka, ito maligo. Mahalagang tanong po ito, mga kapatid, yung kailan. Ngayon, yung tanong po nito ng mga disciples ay ito rin yung tanong natin ngayon sa panahon ngayon. Kailan ba matatapos ang daigdig? Kung concern po tayo sa end of the world, kasi maraming pinapanood po tayo sa TV ng mga bad news na yung sinabi ni Jesus ay nangyari na. Tama po ba? Mali. Yung mga gera, sakuna, yung mga pamilya, tagutom, mga bansa, laban sa bansa, yung mga COVID, nangyari na po yan. Nagkaroon ng mga katuparan po itong hula ng Panginoon. Pero ang sagot ng Panginoon ay hindi yung uling signs. Ang sagot niya, yung warning. Ito po yung mahalaga, mga kapatid. Yung warning ng Panginoon. Na huwag kayong mainilaw ni Juan. Kasi ang Pilipino po, mapaniwala yan eh. Pag ako nagtayo ng relayon, magaling lang ako magsalita, hindi ako masisiro. Tama ba, mali? Eh, nasa Davao nga eh, naniwala sila si Jesus yun. Sige po. Magaling ka lang magsalita, medyo pogi ka lang, tapos ano na,
sasabihin mo lang, anointed ka, self-proclaimed ka. Inihula na darating na si Jesus. Kung hindi dumating, sinabi niya, ako na yung naniwala ng mga tao. Amen. Kaya huwag tayong mapaniwalay ninyo unang waking ng Panginoon. Hindi ko sinabi ni Pastor, ako na si Jesus. Paniniwala kayo, kahit kamukha niya si Jesus. Maraming tao ko nanguhula sa second coming o second advent ng Panginoon. Ang first advent, nung nagkatawang tao si Jesus, na siya-celebrate natin Pasko. Yung second advent, yung muling pagdarating niya nung nabuhay siya muli, darating siya as a Savior doon sa mga nagpaligtas. Pero sa panahon po natin yung tagapagligtas pa rin si Jesus. Pero sa pagdating ng Panginoon, ang pwede na napiligtas ni Jesus, yung mga nagpaligtas. Ibang usapan na po yun yung pagdating ng Panginoon. Kaya siguraduhin po natin, naligtas na tayo pagdating sa ikalawang pagdadating ng ating Panginoon. Kaya marami pong maililigaw, sabi ng Panginoon, at sa totoo lang po, marami lang ang maililigaw. Kasi hindi lang individual po itong nanligaw. Maaaring samahan na sinasabi nila, kapag pumasok kayo sa amin, nagpamiyembro, maliligtas kayo. Ang inaangkin po nila yung function ni Jesus as a Savior. Pero, sabi lang nila, pwede ka naman mag-quote sa Bible na iglesia ni ko lang po. Tapos i-register mo sa site, may 200 ka members. Relayon na kayo. Ayun po nga, madali lang huwag tayo ng relayon. Pero yung kaligtasan, it's between you and God, personal po yan. Hindi yung kaya niligtas ni Pastor. Hindi kayo pwede niligtas ng pangalan yung Foursquare o ano pang pangalan ng Methodist o Catholic. Ang pwede lang magligtas po natin, si Jesus. Palakpakan natin si Lord. Kaya huwag tayo masyadong maging religyoso. Minsan ako po nag-born again sa born again. Kahit Methodist ako sa Laguna. Ibig sabihin, lalong nakakilala sa Panginoon. Kasi mahilig sila sa Panginoon. Talagang grabe pag nag-praise and worship. Biro niya, umiyak talaga sila. Nagtataas ng kamay kasi hindi makalipad. Joke lang po. Talagang grabe mahilig sa Panginoon. Masarap mag-worship ko sa born again Pero sa amin sa Methodist, napaka-formal. Talagang itutugtog ng organ, ilalakad ng pinong-pino. Pero may praise and worship na rin po kung nasa mo na kayo sa Methodist. Kaya ang method is by method. Pero sa born again, talagang alive na alive. Yun po ba? Parang hindi naman yata totoo masarap. Pero masaya po na tayo ay alive yung worship po natin. Kaya itong warning po ng Panginoon, ito yung dapat na intindihin po natin kung tayo mailigaw. Baka pagtanghuli naman meron lang magsalita sa atin na magaling. At mas pogi kay Pastor, maniwala tayo ang tinignan siya sa Jesus. Darating po yun, at dumating na nga, marami po yan. Pag nanood lang po kayo ng YouTube, pwede kayo mailigaw. Maraming mahusay po na preacher doon na hindi naman si Jesus yung tagapagligtas ay binabahagi. Tandaan po natin, hindi po knowledge ito. Kailangan yung Espiritu po ng Panginoon para ma-determine po natin Spirit of Truth from Spirit of Lies. Kasi pag may Espiritu na kayo ni Kristo, hindi kayo pwedeng mailigaw. Kasi alam niyo yung sound doctrine Alam niyo yung pinaka-foundation natin ng Panginoon. Kaya, ito yung pasimula sa atin ni Jesus. Magkakaroon ng gera, magkakaroon ng labanan, magkakaroon ng gutom, magkakaroon ng earthquakes, at nangyari na nga po ito lang. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong mabahala. Kailangan mangyari ang lahat ng ito. Kaya tandaan po natin, kapag dumarating tayo sa mga pagsubok na ganito, na ano ba, COVID, ito yung pinamaraming pagsubok, kaya maraming nadagdagan ng populasyon. Nainip sa bahay, nadagdagan yung anak. Kami post-pandemic naman. Yung pagsubok po na yan, darating daw po yan. May persecution pang tinutukoy po ang Panginoon dito na dahil sa pangalan ng Panginoon ay persecute po tayo. Ang number one na pinapersecute po ng mundo ay mga Kristiyano. Pero yun po si Jesus pinamak nila. Pero yung mga Muslim, never. Yung pang Hinduism, never. Bakit? Bakit Kristiyano? Tingin niyo po. Kasi tayo hindi gumaganti ng masama-sama. Kaya po ba? Subukan niyo pong lokohin yung ng ibang reliyon, hindi Christian. Papatayin po kayo. May death threat na kayo. Mag-post kayo sa Facebook na niloloko niyo yung kanilang sinasapa o kinikilalang powder. Delikado na po buhay niyo.
Pero si Jesus, siya yung number one na minoko sa social media. Pinagtatawanan. At given na po ito dahil sinabi na ng Panginoon, hindi dapat tayo masyat. Given na po ito. Ang importante lang, yung sinabi ni Jesus, huwag kang mabahala. Sabihin mo sa katabi nyo, chill ka lang. Darating yung pagsubok eh. Given na po yan eh. Natural disaster man yan, o yung mga environmental na problema po natin, o yung personal. Yung sinasabi ng Panginoon, pagkakanulo tayo, lalang yung pag-ibig, darating po yan ng Panginoon sa Philippians chapter 4, verses 6-7. Do not be anxious, huwag ka mag-alala. Kasi kapag inalala po natin mga bagay niyan, ang tanong po masusunod natin problema, ay darating din naman eh. Let it be, sabi nga sa kanta. Hayaan po natin. Kaya, doon sa verse 13, gusto ko po itong single out itong verse na to. Yung sinabi na yung mag-tiis o magtiyaga hanggang wakas na siya maliligtas. E paano kung hindi ka nagtiyaga? Hindi ka na maliligtas. Hindi po ito, ang audience po dito mga kapatid, subject for debate ko hindi yung mga Christian panahon na yun. Yung mga Jewish. Kasi darating talaga yung tribulation yung paghihirap. At yung tinutukoy po din, hindi yung salvation na nanggagaling sa Panginoon. Pag po tayo malito, kasi kung ikaw ay all your life Christian ka, tapos nagkasala ka isa, hindi mo na i-confess, sabihin, hindi ka pa nakapagtyaga hanggang oras. Ang tanong doon, yung isang kasalanan mo ba, dadali ka sa impyerno? Sayang na may ginawa mo ibang mabuti bagay. Kasi ang kaligtasan ko, hindi bagay doon sa ating gawa. Amen po ba? Sa ginawa na ni Jesus. Kaya ang lesson po dito sa ating pag-aaral, bubukod ko na po. What are the lessons in the end times for the second advent of our Lord Jesus Christ? Number one, huwag tayong mag-alala. Sabi sa katabi, huwag kang mag-alala kapatid. Darating yung end times Pwede naman natin madaliin kung gusto nyo, pero huwag muna. Dahil sinabi ni Jesus na ilang beses doon po sa Bible na huwag matakot. 366 times po sa Bible, binanggit 366 to 65, parang gano'n. Na do not fear, it is a command. Hindi po ito option ng mga Kristiyano. Kapag natatakotin po ang isang tao, napaparalyze na tayo, hindi natin nagagawa yung isang bagay na dapat natin gawin. Dahil sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Kasama mo ang Diyos. Yan po yung sinabi ng founder namin si John Wesley, yung huling last word po ni John Wesley. Most important of all, God with us. Ang pinakamalaga sa lahat, kasama mo ang Diyos kahit hindi mo makasama mo sa pagsamba sa Panginoon. Dahil hindi pa sila tumatanggap sa Panginoon, importante kasama mo ang Diyos, kapatid. Yan po ba? Kahit iwanan naman ang best friend ko, pagkaluluwa man, dahil hindi ka binayaran ng utang, maaaring nagka-problema kayo dahil sa pera. Kaya kapag may mamumutang po sa inyo, hindi nyo kaya pautangin, hindi ganun kalaki, bigyan nyo na lang. Hindi pa namumutang ng 5,000, bigyan nyo 50 pesos. So, ba't naman baka mag-away ka, hindi nakapahit Tama po ba? Yan yung problema po sa church, minsan, utangan. Diba na sa akin to? Huwag pong ganon. Kasi yun yung nangyari sa church namin noon. Hinihiram yung pondo na simbahan. Minsan doon lumalabas yung tunay na kulay ng tao sa pera. Hindi na totoo mabait ka, o ikaw ay hindi mabait. Hindi sa dalawa po yun. Kaya huwag ka mag-alala kahit yung mga bagay po nito, sabi ng Panginoon, alam ng Diyos no. So, ang fear po, hindi ito opposite ay faith. Take note po yung takot, ang hindi po kabaliktaran nito yung faith o pananampalataya. Ang kabaliktaran ng fear ay courage. Ang kabaliktaran naman po ng faith is works. Kaya, dapat po ay maging masiyahin po tayo kapag alam po natin na darating ang Panginoon. Kasi tiyak po ito Ang tanong lang, hindi natin alam. Amen po ba? Kapag ikaw ay mayroong relasyon sa Panginoon, masaya ka sa pagdarating ng wakas. Kasi yung mga disciple ko, masaya sila. Inaabangan po nila yan. Si Apostle Paul gusto niya matapos na yung buhay niya. Kaya lang sabi, pakinabang sa inyo na narito ako. Pero kapag ako naman ay kumano na, pakinabang sa akin. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang, sabi ng Apostle Paul. Kaya habang
buhay tayo, ay magpatuloy po tayo na nasa inyong end times. Kasi sa end times po, wala nang smartwatch, wala nang Rolex, wala nang relo, infinite na. Disregarded na po yung time. Wala na po yung time na, ilang oras ko nangaral si pastor. Di ba? Wala na po yung time. Bababa na po yung new heaven and new earth, and it requires a new heavenly bodies. Katulad ng resurrected body ni Jesus Christ. Disregarded na yung mother. Ala na, tumatakbo si Jesus eh. Nakasarado na yung pinto, nung nabuhay na muli si Jesus eh. Ganun po yung magiging kalagayan po sa end times. Kaya hindi dapat ito katakutan. Pansamantala lang. Kaya huwag tayo matakot, sabi ng Panginoon, at parang itong pagsalubong po ito sa balikbayan. Di ba? Pag meron tayo sinasalubong na balikbayan na naman natin sa buhay, di ba ay napakabakan niya? Unless na meron tayong atraso po doon, ayaw natin makita. Pero kung malawag yung kalooban po natin doon sa balikbayan na yun, ang Panginoon, siyempre, anak tayo ng Diyos. Gusto na magbalik na si Jesus. Yun po yung unang bagay na dapat natin tandaan dito sa end times. Pero marami po itong reference sa Bible. Kaya pangalawa, be ready for His second coming. Sabihin niyo po sa katabi niyo, handa ka na ba kapatid? Kailangan po maging handa po tayo. Kasi sabi po sa Bible, hindi natin alam kung kailan darating eh. Si Jesus nga, hindi niya nga alam. E di nakakaya naman sa Panginoon, nagutan tayo na hindi tayo nalilingkod sa Kanya. Diba? Imbis na nasa loob ka ng church, nasa sinihan ka, nasa sabong, nasa iba-ibang lugar, nasa ospital. Sana wag na. Diba? Mas mapalad tayo na narito, wala tayo sa panig ng karamdaman. Kaya walang dahilan para hindi ka naging masaya sa Panginoon. Palapar ka namin ang Panginoon. Yung tao ko gusto mag-worship pero nasa pulungan sila. Tayo wala pulong eh. Malaya tayo sa baba, anong pipigil sa atin? Mahanginan pa tayo ng maraming electric pa ni Pastor Raymond. Amen? Masisilayan pa natin mga kagupot, kagandahan ng ating mga kapatiran. Hindi kaya magpalit po yan. Once a week lang. Para bang date po ito sa Panginoon eh. Nakikipag-date tayo. Although hindi natin nakikita si Jesus, sino na nakikita sa Panginoon? Gusto niyo po makita? Alam niyo na gagawin niyo po. Huwag mo na. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya, sabi niya, maganda kayo kasi pwede lang tayo maganda sa Panginoon pag sinurrender na po natin ang ating buhay sa Diyos. Amen? Hanggat hindi mo sinusurrender ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo siya tinatanggap na personal Lord and Savior sa iyong buhay, eh huwag nating hintayin na dumating na magkaroon na rin ng dead end sa atin. Kasi kahit hindi man dumating yung end times, yung second coming ng Panginoon, at tayo ay tumigil na tibok na ating puso, eh, end times na rin po yun. Tapos na rin yung ating buhay. Magsusulit na rin po tayo sa Panginoon. Sabi sa Bible, minsan lang mamatay ang isang tao pagkatapos ng paghukom. Hindi ka na pwede kapag-pray ng mga buhay. Yung sa lumang reliyon po natin, pinagpe-pray pa para daw umakit sa langit. Hindi po totoo yun. Amen? Doon pa lang yun. Hanggat buhay tayo, saka lang tayo pwedeng maligtas. At merong security na binibigay po sa atin ng Panginoon hanggat buhay po tayo. Pag tinanggap mo si Jesus, sabi ni Jesus, no one can snatch them away from my hands. Walang pwedeng makaagaw sa Diyos sa atin. Ibig sabihin, safe and secure yung kaligtasan mo. Ang Diyos po hindi bigay bawi. Binanggit po sa verse 13 kanina, controversial verse, na yung magtyaga hanggang wakas siya lang maliligtas. Hindi po para sa Kristiyano. Sa mga Hudyo yun, na may iwan doon. Yung gospel po natin is based on the grace of God. Through faith. By faith, through grace. So that no one can boast. Hindi ko pwedeng magmalak sa Diyos. Dahil nag-ministry ka, pupunta ka sa langit. Dahil ikaw ay nagsesero, pupunta ka sa langit. Dahil itirili mo, pupunta ka sa langit. Pag tinanong ka ng Diyos, yun ang sasagot mo. Ang sagot ng Panginoon, mali. Kaya ka pupunta sa langit, eh dahil nagpaligtas ka sa tagapagligtas. Amen mo ba? Paano wala ka ipagmalaki? Kasi meron ka ipagmamalaki. Nag-donate ako na malaki sa church, kaya ako pupunta sa langit.
Ginagawa po natin mga mabubuting bagay na yan dahil naligtas tayo, hindi para maligtas. Amen? Nag-gets po natin. Kaya isang hindi Kristiyano, mabait din yan eh. Minsan, mas mabait pa nga hindi Kristiyano sa hindi sa Kristiyano eh. Hindi naman lahat. Mas masusungit pa minsan yung mga Kristiyano. Oo, nagpe-pray ako. Di ba? Yung mga ganun. Ayaw natin na gusto natin malungkot lagi, makakamukhang pag nagpe-pray. Hindi ba pwede nakangiti habang nagpe-pray? Kasi ang Diyos po eh, full of sense of humor yan eh. Naalala niyo yung istorya ni Isaac. Alam niyo po ba yung meaning ng pangalan Isaac? It means laughter. Tawa. Kasi nung pinangalan ni Abraham, yung pangalan ni Isaac, nung wala pa siyang anak, dumalaw ang Diyos, maganda ng isang anghel, at sinabi ng anghel kay Abraham na magkakaroon kayong anak kahit 100 years old na si Abraham at si Sarah. Pero yun po yung sinapupunan ni Sarah. Hindi na yung great prunes na po yun. Ala na. Tapos si Abraham, baka ala na, hindi na rin na yun. 100 years old eh. Natawa si Sarah. Nagtawa na sila, kaya ang tawag kay Isaac, laughter po yun. Kaya ito pong pangalawa, kailangan mag-surrender na po tayo bago dumating yung Panginoon sa ating buhay. At magiging handa rin po tayo kapag dating natin, Panginoon, kung patuloy tayong magbabahagi ng mabuting balita. Amen po ba? At yung mabuting balita po nito, napakahalaga dahil sabi ko sa Bible, hindi darating ang wakas. Hanggat hindi maipangaral sa buong mundo. Ito po yung signs. Yung gospel. Kahit pag-share lang po sa YouTube, pero palagay ko po na ibahagi na sa buong mundo eh. Baka sabi nga we are not living in the last days, we are living in the last minutes. Siyempre, malapit na dumating talaga ang Panginoon. Hindi na days, minute na lang. Ngayon, ang ating trabaho po bilang Kristiyano, dahil nakakilala tayo, may liwanag tayo, bagay natin liwanag po natin. Hindi na sa pangaral. Maging mabuting tao tayo, gumawa tayo ng mabuti because the kingdom of God is all about doing good. Kasi paano sasabihin ng ating kapatbahay na Kristiyano tayo, hindi naman tayo mabait, hindi naman tayo nagbibigay ng ulam pag nahindahan. Di ba? So, ganun po, kailangan patunayan natin sa ating mga gawa dahil yun yung sabi ng Panginoon. Ano nyo akong mamahalin? Kung yung nakikita nyo mga kapatid, hindi nyo mamahal ako, hindi nyo nakikita, sasabihin nyo, I love you Lord, taas-taas ka na mamay, paglabas mo naman simbahan. Anak ng tete. Di ba? Huwag tayo masyadong maliyoso mga kapatid. Maging kapatid tayo, matulungin. Doon darating ng Panginoon pag naibahagi na yung mabuting balita mabuting babalita. Galing sa mabuti. Gumagawa ka ng mabuti. Yun yung balita mo. Ngayon tatanungin, ba't makabait mo? O, saka akong tatanong, kasi nagsisimba ako kay Pastor Raymond, mabait yung Pastor Marco. Sasama na sa church. Amen ba ba? Kaya yung end time, so natin intindihin nyo, darating yun. Yung mga lito, darating yun. Hindi wala ng Panginoon eh. Yung mga tagutom, yung mga problema sa buhay, darating yun. Kristiyano ka ba o hindi, mararanasan po ng lahat ng tao. Ang kaibahan po ng Kristiyano at hindi, kahit ito mayroon tayo mag-pray. Yung Kristiyano, meron tayong pinagkukuhanan ng kalakasan, mga kapatid. Ngayon, ang tanong po, sigurado na po ba tayo sa pagdating ng Panginoon, kilala natin si Jesus? Huwag po tayo papayag na lalabas tayo ng pintuan dito, mag-evangelism po ako ng konti, na hindi natin tinatanggap ang Panginoon kasi it's a matter of life and death. Hindi natin alam ang buhay po natin. Maring malakas po tayo ngayon. Nakakapagpusap halimbawa si Pastor Raymond ng 50 po, 100. Pero hindi yan ang batayan, yung bata ka, matanda. Ang tanong lang po maligtas na ba tayo sa Panginoon? Bakit hintay natin end times? Pwede naman natin tanggapin na si Jesus para magpaligtas sa Panginoon. Kahit yung panalangin lang ng Panginoon, hindi ako nagsisimba dito para maligtas. Kukurin ko po kayo. Nagsisimba ka dito kasi niligtas ka na. Pero kung hindi paligtas, kaya ka nagsisimba, baka ito yung pagkakataon na pwede mo nang isurrender ang buhay mo sa Panginoon. Kaya po yung mahalaga mga kapatid yung number one, yung salvation. Yan yung number one na
Kailangan magkaroon po tayo at everything else will follow. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Unahin mo lang, Lord. Idadagdag niya, hindi lang drumstick, baka dagdagan pa ng aircon po ito. Material na bagay lang yan. Hindi yan big deal. Pag tumama ka ito, natin yan. Joke lang. Ayaw niyo po ba yun? Dinagawa tayo. Paminsan-minsan lang, pastor. Ang tayo maging religyoso, pala nyo, ako lang gumagawa niya. Huwag tayo magmaka-religyoso kasi nakakadulate ka naman sa PCS mo. Huwag nyo lang gagawin bisyo, mga kapatid. Kaya mag-pray po tayo sa Panginoon. Hiling natin sa Panginoon at may kulang sa atin dito, may salvation, mga kapatid. Taintin nyo po yung inyong mga hulog. Tayo mag-pray. Hindi ka pati yan, pag tinanong ka ngayon, sa kapupunta, hindi ko po alam sa palengke mamaya. Hindi yun. At tanong ko po sa kapupunta kapag namatay tayo ngayon. At hindi nyo masagot, darating na Panginoon. Ayaw ng Diyos, nadagnan po tayo na walang kaligtasan. It is a free gift from God. Wala po itong bayad, libre. Hindi po mahirap ang maligtas. Yung naghirap, yung naging tagapagligtas. All we need to do is to receive it, to accept it, and then God will reign in our heart. At simple as that. Ngayon, kung naligtas ka na, papatunayan mo sa mabuting gawa mo, pagiging mabuting tao na ikay alagad ni Kristo. Amen. Tayo po'y padalangin. Sundan niyo po'y padalangin ko. Panginoon Jesus, ako po ay nagkasala at ngayon po sinusurrender ko ang buhay ko sa inyo. Tinatanggap ko kayo bilang aming Lord and Savior na aming buhay. Panginoon, kahit gaano kasimple na aming panalangin, alam ko po narinig niyo po ito. Wala na yun ako maglilingkod sa inyo. Amen. Ganun lang po kasimple. Ay naman po pagpipray ko, Panginoon, pag-bless niyo po ang mga kapatiran namin dito sa Mahal ka Jesus Church. Ang una po ni Pastor Raymond, ay ikaw po patuloy na madakila, mapagpala. Habang inintay namin, Panginoon, ang muling pagbabalik, puspusin po kami ng pag-ibig, may bahagi namin ito sa aming kapwa, sa aming mga kapitbahay, sa aming pamilya, mga kaibigan, at makilala na ikaw, Panginoon, at Diyos sa buhay ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Pastor EJ, napakaganda po ng mensahe. Kasi pag ako po ang nag-mensahe nyo, parang mas nakakatakot. Ang binabanggit ko lang, ibigol, mga baha. Ito, napakaswabe po ng dating.